Nakapanglakad na ako at handa nang pumasok sa trabaho nang madatnan kong nakatayo sa bungad ng kitchen si Marlon. Evie, are you smiling at me like that? Nagdududa ko siyang tiningnan. Nilapitan niya ako at hinalikan sa pisngi. Nalalaki ang mga matang napaatras ako. Bakit ba bigla-bigla ka na lang nang hahalik? Napataas yata ang boses ko kaya agad na nalukot ang mukha niya. Masama bang halikan ang misis ko? Let's eat. Nagluto ako. What? Hinapit niya ako sa baywang hanggang sa makapasok kami sa kitchen. Since when did you learn to cook? Matagal na akong marunong magluto. Sa pilitan niya akong pinaupo sa silya. Natigilan pa ako nang makita ang mga nakahanda sa dining table, pancakes, waffles, a lot of berries, bacon and eggs. Bakit ikaw ang nagluto? Where's Sita? Umuwi sa kanila. What? Bakit? Kailan pa? Hindi man lang niya ako sinabihan. Nagpaalam sa akin kanina. Nagmamadali na ospital daw ang kapatid. Sandali akong natigilan sa narinig. Oh, talaga? Kawawa naman. Kumusta raw ang kapatid niya? Don't worry about them. Binigyan ko na ng pera si Sita para sa pampa-ospital ng kapatid niya. Tumigil siya sa pagkain at bumaling sa akin. Will you stop talking and start eating? Ako ang nagluto nito. Napasulyap ako sa suot kong relo. 5 minuto na lang, late na ako sa trabaho. But I guess it's okay to be late a little. Ngayon lang naman. I started eating the breakfast he prepared. Napasulyap ako kay Marlon nang matikman na masarap ang niluto nito. Wow, mas masarap pa sa luto ko. Is it delicious? Tumigil ako sa pagsubo at tumingin sa kanya. And no. Layer. Natatawa siyang bumalik sa pagkain. Marunong naman pala siyang magluto pero ni minsan, hindi man lang niya ako pinagluto. Puro ako lang ang nagluluto para sa kanya. But come to think of it, this is the first time na pinagluto niya ako. Pagkatapos namin mag-breakfast, nagpasalamat lang ako sa kanya at agad na rin tumayo para umalis. Pero ang unggoy, hinarangan ako sa pinto. Iritable ko siyang tiningnan. What now? Papasok ka sa trabaho? Hindi ba obvious? I was about to leave again but he stopped me and wrapped his arm around the waist. May sakit ako. Ilang beses siyang umubo at umakto pa na parang namamalat ang boses niya. Stop faking it, Marlon. I'm not, may sakit talaga ako. Lalo niya akong hinila palapit sa kanya. Now, I can feel the heat of his body. And it's burning me. Sinubukan kong lumayo pero humigpit lalo ang pagkakakapit niya sa akin. May sakit ka pero nakapagluto ka? Teka nga, pakawalan mo ako. Tiniis ko para sa iyo. I want to cook for you, Saga. Malapad niya akong inisyan. Stop that, okay? And don't smile at me like that, you look like a freak. Mabilis na naglaho ang ngiti sa mukha niya. Alagaan mo naman ako. May sakit talaga ako, look. Napasinghap ako sa gulat nang ipaglapat niya ang mga noo namin. May kaunting init. Inis akong kumawala sa mga braso niya at marahan siyang itinulak. Nakakainis ka talaga, Marlon. Padabog akong naglakad palayo sa kanya at palapit sa hagdan. Where are you going? Sa kwarto. Magbibihis ng pambahay. Dala ko sa 2 kamay ang gamot at isang baso ng tubig. Naupo ako sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Marlon. Ano iyan? Gamot, malamang. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Bakit ang dami naman yata? I gave him a fake smile. Isa-isa kong ipinakita sa kanya ang mga gamot. Ito, para sa ubo. Ito naman, para sa pananakit ng lalamun. At itong isa, paracetamol. Para sa lagnat. Ellie, would I need to drink that? Wala naman akong lagnat. Para sure lang. Inubo ka na, susunod na dyan ang lagnat kaya huwag ka nang mag-inarte at inumin na ang mga ito. Hinawakan niya bigla ang kamay ko. Nahihiya siyang tumingin sa akin na. Ikinalapad lalo ng ngiti sa mga labi ko. Mukha lang matapang itong lalaking ito, pero duwag ito pagdating sa pag-inom ng gamot. Marlon, you need to take these meds. Kasi kapag lumala iyang sakit mo at naging sakit ka sa ulo, iiwan kita dito.
Butsaga hindi pwedeng magpahinga na lang ako. No. Binigay ko sa kanya ang mga gamot at ang baso ng tubig. Tinanggap niya ito pero hindi naman ininom. Nakipagtitigan lang siya sa gamot. Marlon, drink it already. You've been staring at your meds for an hour now. You know I can't swallow these packing tablets. I won't drink them. Inis niyang tinapon sa kama ang mga tableta. Sa sobrang inis ko ay bigla akong tumayo. Kung hindi mo iinumin ang mga ito, aalis na ako. No. Mabilis niyang nahawakan ang kamay ko. Iinumin ko na. I took deep breath. Umupo ako ulit sa gilid ng kama at inis na pinanood ang galaw niya. Hawak na niya ang mga gamot pero nakikipagtitigan na naman siya rito. Marlon. I'm sorry. Alam mo naman na may phobia ako sa paglunok ng mga gamot. He tightly closed his eyes and tried to swallow the paracetamol before quickly drinking the water. Bigla akong nakonsensya. His older brother, Marcos, died when they were still 10 years old. Namatay ito matapos makainom ng gamot na may lason. Noon, may kaaway sa negosyo ang mga magulang ni Marlon. Pinunterya ng mga ito sina Marlon at Marcos para makaganti. They were quickly brought to the hospital and he survived, but unfortunately, Marcos didn't. Pakiramdam ko ay sumobra ako sa ginawa ko, kaya inagaw ko mula sa kamay niya ang 2 tableta. Tinunaw ko ang mga ito sa maliit na cup saka ibinigay sa kanya, kasama ang isang baso ng juice. Thanks. Magpahinga ka na. Kukunin ko na sana ang baso pero hinawakan niya ang kamay ko na nagpatigil sa akin. Aalis ka ba? Kung okay ka na. Can we talk? About what? Blanko ang mukha nang tingnan ko siya. I tried so hard not to show any emotions. Ayaw kong magmukha na namang tanga sa harap niya. About us. Marlon swallowed hard while looking straight into my eyes. What about us? May nagawa na naman ba ako na ayaw mo? O may nahanap ka na namang ibang babae na gusto mo? Ikaw. Natigilan ako. Me. Ikaw ang gusto ko. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa kamay ko. Saga, let's start over. Hindi ako nakapagsalita agad. Bumilis ang tibok ng puso ko na halos hindi ko na magawang huminga ng maayos. Ano bang sinasabi mo? Pilit akong umiiwas ng paningin. Bigla akong pinagpawisan kahit nakabukas naman ang aircon sa loob ng kwarto namin. Give me another chance. Pag-aalala ang nakikita ko sa mga mata niya. In my heart almost skipped a beat. I can feel the pain in his chest habang kinukumbinsi ko ang sarili ko na huwag maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi totoo ang lahat ng iyon. He's lying. It was all lie. Ang tagal niyang ginustong mawala ako sa buhay niya, kaya bakit ngayon sinasabi niya ito sa akin? Hindi ako umimik habang iniisip ang isasagot ko. Nabasag lang ang katahimikan sa pagitan namin nang tumunog bigla ang cellphone ko. Nakahinga ako ng maluwag. It's River. Walang pag-aalinlangan ko itong sinagot. Hello, River. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang pag-angat ng tingin ni Marlon sa akin. Didn't pay attention to him. Yes, nasa mansion ako now. What? Really? Nasa labas. Biglang kinuha ni Marlon ang kamay kong nakahawak sa cellphone at hinila ako palapit sa kanya. Nagtama ang mga mata namin. Nanlambot agad ang mga tuhod ko nang matitigan ang mga mata niya. Without saying a word, he pulled me closer and kissed me on the lips. I immediately broke from the kiss and forced myself to step back. Nanginginig ang mga tuhod ko habang nakatingin kay Marlon. Kitang-kita ko sa mukha niya na nasaktan siya sa ginawa ko. Pero nalilito ako at nasasaktan din. Don't know what to do, minabuti kong takasan ang sandaling iyon at patakbong lumabas ng kwarto. Hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggat hindi ako nakakarating sa labas. When I saw River standing beside his motorbike not far from here, I immediately ran towards him. Saga, about last night. It worked. River, it worked. Mabilis ko siyang niyakap nang makalapit ako. Halos magtatalon ako sa tuwa dahil nagtagumpay kami. Natawa naman siya habang sinasalubong ang yakap ko. What do you mean?
I took deep breath and smile. Kasi Marlon have been acting weird since last night. Gusto niya kaming kumain sa labas kagabi at kanina lang pinagluto pa niya ako ng breakfast. And then, he acted na he was sick kahit halata namang hindi. Tapos, he asked me to start over. I mean, to give our marriage second chance. At kanina lang he kissed me. Napahawak ako sa mga labi ko. Habol hininga akong tumingin sa kanya matapos ng lahat ng mga sinabi ko. I thought he would be happy and smile at me, pero nagtaka ako nang makita ang malungkot niyang mukha. Anong plano mo ngayon? He asked with those sad eyes. Natahimik ako bigla. I don't know. Sa totoo lang, masaya ako dahil nagbunga ang paghihirap at efforts namin ni River. Ito na iyon ang resulta ng mga plano niya. Ang hinihintay kong paghihirap ni Marlon. Na siya naman ang maghahabol at masasaktan. But River's right, what now? Pumayag akong pagselosin namin si Marlon kasi akala ko matutuwa ako kapag nakikita siyang nagsiselos. But that's not what's happening right now. Nalilito ako. Will you give him another chance? Napatingin ako kay River sa sinabi niya. Another chance? Hindi iyon ang nasa isip ko kagabi. The truth is, gusto ko nang pirmahan ang divorce papers namin. Gusto ko nang umalis at mag-umpisa ulit pero Marlon keeps weighing me. Naguguluhan na naman ang puso ko. Matagal akong nanatiling tikom ang bibig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. I hate myself. I really hate myself. Ever do I need to keep changing my mind about this? Mapakitaan lang ako ng maganda ni Marlon, nagiging tanga na naman ako. Natigilan ako sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone ko. Matagal kong tiningnan ang pangalan ng caller bago nag-angat ng paningin kay River. It's Marlon. Mariin kong kinagat ang labi ko. Should I answer it? Marahas siyang nagbuga ng hangin. He looked away and let me decide on his own. Sa huli, pinili kong sagutin ang tawag. Marlon. Where are you? Napansin kong seryoso at nag-aalala ang boses niya. Nasa labas ng mansion. Ilang segundo siyang natahimik. Ibababa ko na sana ang tawag, pero muli siyang nagsalita. Sinong kasama mo? Napatingin ako kay River. Nag-alangan ako kung sasagutin ang tanong niya o. Hindi. I am with River right now. Nilingon ako ni River nang dahil sa narinig. Habang si Marlon ay natahimik. Na naman sa kabilang linya. Marlon, I'm gonna hang up. I need you. I froze as I heard those words from the other line. Saga, come back to me. Mariin akong napapikit habang hawak ng mariin ang cellphone ko. Diyos ko, Galvay, is Marlon doing this to me? Bakit ba niya laging pinahihirapan ang damdamin ko? I looked at River to ask for help. Pero napansin kong lalong nabalot ng kalungkutan ang mukha niya. Hindi ko na alam ang gagawin. Naiiyak ako sa nararamdaman ko ngayon. Ayaw kong tanggapin na seryoso si Marlon sa mga sinasabi niya. He can't be. Bakit ngayon pa? Kung kailan handa na akong unahin ang sarili ko, kung kailan handa na akong bitiwan siya. I am sorry. Marlon, I have to. Please, Saga, let's fix this. Nag-umpisang mangilid ang mga luha sa pisngi ko. Marlon. Nagulat ako nang biglang ilayo ni River mula sa tainga ko ang kamay kong maihawak ng cellphone. Seryoso niya akong tiningnan sa mga mata. Gusto kita. Saga. Bigla akong natameme sa narinig. Hindi pa ako nakakasagot, hinapit niya ako sa baywang at biglang hinalikan. Wala sa sariling na ibaba ko ang hawak kong telepono matapos makita ang eksena sa monitor ng computer. Makailang ulit akong lumunok nang maramdaman ang bara sa lalamunan ko. I stood up and left the security room where I was watching my wife getting kissed by another man. Nanatili ako sa loob ng kwarto namin habang nakatingin sa kawalan. Nangangalit ang bagang ko at gusto kong magwala sa galit. That was my wife. That bastard is kissing my wife. Hindi ko inisip na babalik pa si Saga pagkatapos ng mga nasaksihan kanina. Kaya nang bumukas ang pintuan at pumasok siya ay matagal akong natigilan. Ilang minuto kaming nagkatitigan nang walang umiimik sa amin. May gusto ka bang kainin?
Magluluto muna ako, she finally said. Agad akong tumayo. Huwag na. Let me cook. Ha? Pero masama pa ang pakiramdam mo. Mabuti na ako. I forced a smile and went out the room. Habang inaasikaso ang pagluluto sa kusina, bumaba siya para tulungan ako. We didn't talk. Hinayaan namin na kainin kami ng katahimikan. God, I've never been so scared in my entire life. Ngayon lang ako natakot ng ganito. Natakot sa posibilidad na pwedeng mawala sa akin ang asawa ko. For 2 years, I only want one thing. To be free from her, but now, that's not what I wanted anymore. Habang kumakain, napansin kong hindi siya mapakali. Na parang balisa siya at wala rito ang isip niya. Mahigpit na kumuyom ang kamao ko nang mapagtanto kung sino ang laman ng utak niya. That packer. Sa mismong harap pa talaga ng bahay ko. Pagkatapos namin kumain, hindi ko hinayaan na maghugas ng plato si Saga. Inako ko lahat ng gawaing bahay. Really, are you suddenly like this, Marlon? Hindi ako sanay. Lumapit siya sa akin mula sa likuran. Hindi ko siya nilingon. Masama bang bumawi sa'yo? Bakit na? Hindi pa ba halata? I told you want us to have a second chance. Ba ako? Biglang nag-init ang ulo ko sa narinig. Bakit? Ito naman ang gusto mo noon pa, ah? Bakit biglang nagbago? Dahil sa lalaking iyon? Natigilan siya at matagal na tumingin sa akin. No way. Naiiling akong tumawa. If you're gonna lie to me, lie harder. Malakas kong tinapon ang hawak na sponge bago umalis. Pumasok ako sa private library at tinawagan ang isa kong tao. Hindi pa kami tapos mag-usap nang biglang pumasok si Saga. It's not about River o kung sino mang lalaki. Naibaba ko ang hawak kong cellphone nang makita ang mga luha sa galit niyang mata niya. Marlon, inisip mo man lang ba ang nararamdaman ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, did you ever think of early feelings, too? Umiwas siya ng paningin. Marahas niyang pinahid ang mga luha sa pisngi niya. Ilang ulit akong lumunok nang makitang labis siyang nasasaktan. Alam mo ba? Nasa sobrang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo, naubusan ako ng pagmamahal para sa sarili ko. Kahit na pinagmumukha mo akong tanga, kahit sinasaktan mo ako, nagbubulag-bulagan ako, Marlon. Nakahanda akong gawin ang lahat ng katangahan sa mundo, huwag mo lang akong iwan. Mariin akong pumikit. Damn you, Marlon. Really do you have to hurt your wife this much? Pero iyong pagmamahal na akala ko, panghabang buhay, may katapusan din pala. May kapaguran din eh. I'm sorry, Saga. Bakit? 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 Bakit mo ba ginagawa ito? Kung kailan natatanggap? Kung na ang lahat, bubuluhin mo na naman ako. Nililito mo ang nararamdaman ko eh. Umiling ako. Hindi ko lang siguro kayang tanggapin. Na ano? Na hindi na ako tanga. Na hindi na ako boba. Na sa wakas, natauhan na ako. Na mawawala ka na sa akin. Bigla siyang natigilan. Nag-unahan sa pagbagsak ang mga luha sa pisngi niya. Bawat patak ng luha niya ay parang punyal na unti-unting bumabaon sa dibdib ko. Saga, all I wanted was my freedom. Galit na galit ako sa iyo dahil pakiramdam ko, hinihila mo ako pababa. To be a worthy son for an mother's love and approval, I wanted to do and achieve so much more. Pero hindi ko magawa iyon dahil nakatali ako sa iyo. Ako ang sinisisi mo. Yes. Lalo siyang naiyak sa sinabi ko. Gusto kong mawala ka, gusto kong makalaya mula sa iyo. Hindi ko matanggap na yung pagmamahal na nililimos ko mula kay mama, ikaw ang nagbibigay. Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na ni minsan, hindi ko natanggap mula sa sariling kong ina. And because of that, I'm slowly falling in love with you but I can't accept it kaya ginawa ko ang lahat para magalit ka. Nang babae ako, nagdala ng babae sa pamamahay natin, I even packed your best friend, pero ngayong nangyayari na. Ngayong nawawala ka na sa akin, hindi ko kaya. Gusto kong magmakaawa, gusto kong humingi ng tawad at suyuin kang bumalik sa akin. Tumayo ako at mariin lumunok ng makaramdam ng bara sa lalamuna. Namimiss kita. Miss na miss kita, Saga. Ilang araw ko nang iniiwasan sina Marlon at River matapos ng mga nangyari. Hindi ako pumapasok sa trabaho, pero dahil wala rin akong mapuntahan para maiwasan si Marlon, nagkukulong na lang ako sa kwarto namin.
As don't have the courage to go to the coffee shop and see River. Natatakot ako at nahihiya. After what happened, I was filled with guilt, so I'm trying to avoid him and his calls. Maraming tanong sa isip ko at wala akong mapaglabasan ng frustrations. Pakiramdam ko nga, sasabog na ang isip at puso ko. Napakabigat ng dibdib ko. It feels like there was heavy rock on my chest. Ni hindi ko na magawang umiyak para mabawasan man lang ang dinadala kong bigat sa dibdib. Side na kasi ang mga luha ko. Ilang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa reality. Mabilis akong umayos ng pagkakaupo. The door opened and I saw Marlon's smiling face. Pumasok siya, dala ang tray ng mga fruits and a glass of juice. Nilapag niya ang tray ng mga prutas at juice sa ibabaw ng bedside table. Malungkot niya akong tiningnan. Umiwas ako sa mga tingin niya at pilit na niyakap ang unan sa dibdib ko. He sat beside me and looked at me with sadness in his eyes. Saga, you need to stop crying. Namamaga na ang mga mata mo. Sinubukan niya akong hawakan sa pisngi pero tinabig ko ang kamay niya. I hate you. And I hate myself, too. Dahil hindi ko na naman napigilan ang mga luha ko sa pagbagsak ng tingnan niya ako sa mga mata. I know. Malungkot siyang ngumiti. I want to be alone. Leave me alone. Tumango siya sa akin kahit na halatang gusto niya pang manatili sa tabi ko. Lumabas siya ng silid. Mas lalo akong naiyak. I hate that jerk so much. Ganito na lang lagi ang eksena namin araw-araw. Hindi niya ako iniiwan kahit pinagtatabuyan ko siya. Umaalis lang siya ng mansion para pumasok sa office pero agad ring bumabalik. Habang wala si Sita, siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Nakakagulat nga dahil minsan, hindi niya naman ito ginawa noon. Wala siyang reklamo sa paglilinis ng bahay, pagluluto at kahit ang pagsusuyo sa akin. But remained as cold as an ice. I don't want to give in that easily. Hindi ako mapakali sa bahay kaya nagdesisyon akong tawagan si Jeffrey. Kaso katulad nitong nagdaang mga araw, hindi naman siya sumasagot. Naligo na lang ako at nagbihis. Anywhere else is fine but not here. Palabas na dapat ako ng kwarto nang pumasok bigla si Marlon. Aalis ka. Hindi pa ako nakakasagot, malapad na siyang umiti at nilapitan ako. Can I come with you? What? Really? Matagal na rin tayong hindi lumalabas, di ba? Huminga ako ng malalim. Marlon, I want to be alone. Then let's be alone together. Hinagod niya ang buhok ko na parang bata. Ilan sandali kaming nagkatitigan. I know he's trying, but really can't do this. Lalo lang akong nasasaktan kapag nasa malapit siya. Please, lumabas tayo. Kinuha niya ang kamay ko at nagsusumamong tumingin. Kahit hindi pa ako naging mapilit pa rin siya. Gusto talaga niyang lumabas kami kaya hinayaan ko na lang. Ayaw ko nang makipagtalo dahil wala na akong energy para doon. Panay tanong siya sa akin habang nasa bayahe kami. Saan ko ba raw gustong pumunta, anong gusto kong kainin, anong gusto kong bilhin. Nabuksan din niya ang topic tungkol sa pagbabakasyon. He said he wanted to go on a vacation with me after his birthday party. Malungkot ko siyang nilingon habang lulan pa rin kami ng sasakyan niya. Hindi na kami aabot sa mga araw na iyon because finally made up the mind. I'm leaving. Hawak ni Marlon ang kamay ko nang makapasok kami ng clothing shop. Sa kabila niyang kamay, bitbit niya ang mga damit at perfumes na binili niya para sa akin. Pinag-shopping niya ako kahit panay tanggi ako sa kanya. Kung ano-ano ang pinagbibili niya. Basta matipuhan ng mga mata niya para sa akin, kinukuha niya agad. No wonder gustong-gusto siya ng mga babae niya. Napaka-generous niyang womanizer. Hindi ko mapigil ang hindi tingnan si Marlon habang abala itong pumipili ng damit. This is all I ever wanted back then. Ang bigyan niya ako ng kahit kaunting atensyon. Pero bakit ngayon parang hindi na ako masaya? I know I still love him. Deep inside me, I still want to be with him until the end of me. Pero hindi pala porke mahal mo pa, iyon pa rin ang magpapasaya sa iyo. Sometimes, we still love the person although we're not happy anymore. Magkaibang bagay nga pala ang dalawang iyon. Natigilan ako sa pag-iisip ng mapansin ang fitting room sa hindi kalayuan.
Bigla kong naalala ang ginawa nila noon ni Mizzy. Baby, Kelly, don't you criticize this. You'll look good in this dress. Natigilan siya sa pagsasalita nang makitang nakatingin ako ng masama sa kanya. What? I hate you. Ha? Diretso akong nagmarch sa palabas at lumapit sa isang donut shop. Hindi ko pa rin maiwasan ang hindi magalit. Kapag naaalala ko ang Mizzy na iyon. That two-faced bitch. Sabihan ba naman akong mas bagay sila ni Marlon? Akala niya siguro aatrasan ko siya noon. Papasok na sana ako sa donut shop pero natigilan ako nang makita ang isang customer sa loob. It was River. Malakas na tumambol ang dibdib ko nang maalala ang ginawa niyang paghalik sa akin. I can't let him see me. Nahihiya ako. Paalis na dapat ako pero natigilan ako nang makita ang babaeng kasama niya. Is that Mrs. Verzosa? If I remember it correctly, siya ang asawa ng birthday celebrant ng party na dinaluhan namin nitong nagdaang ilang araw. What are they doing here together? Didn't know na that they knew each other. Umatras ako at iniwasan na makita nila ako, pero isang kamay ang humapit sa baywang ko. Bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Marlon nang mag-angat ako ng paningin. Let's go somewhere else. Napatingin uli ako kina River at Mrs. Verzosa. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila kaya sumama na lang ako kay Marlon. Natigilan pa kami sa paglalakad nang harangan kami ng isang grupo ng mga maaarting babae. Nakilala ko agad ang isa sa kanila si Emily. Inis akong tumingala kay Marlon. Nilingon niya ako at hatalang kinabahan siya. I really hate you, bulong ko. Oh, hey, sweetheart. Didn't know you were here. Lumapit sa amin si Emily at akmang hahalikan sa pisngi ang asawa ko, pero agad itong pinigilan ni Marlon. Don't touch me. Halatang napahiya ito kaya ako ang binalingan niya. Kasama mo pala ang asawa mo. I thought you guys were separated. May kasamang ibang lalaki ang asawa mo noon sa party, di ba? Nilapitan niya ako at plastic ng inisyan. I heard a lot about you, Saga Esperanza. Ang sabi ng marami, faithful wife ka raw. But can attest to that as Eli. Stop it, Emily, tumigas ang boses ni Marlon kaya mabilis na tumikom ang bibig ng babaeng ito. Chill, sweetheart. Nakikipagbiruan lang naman ako sa asawa mo. She winked at Marlon. Kapag nabore ka, you can go to my place. I'm sure malapit ka nang maging single ulit. Am I right, Saga? Don't worry, ako na ang bahala sa asawa mo. Inis kong tiningnan si Marlon. Hindi pa nga kami naghihiwalay, marami nang nakaabang sa kanya. Napakababaero talaga kahit kailan. Kumpiyansa siyang tumingin kay Emily at mumiti. I will never be single again, Emily. Habang buhay akong pag-aari ng asawa ko. Marlon looked at me and smiled. Matagal akong natahimik sa mga narinig. Oh, come on. Forever. Maraming nakakaalam na hindi na maganda ang pagsasama nyo. That's Kylie Marlon has been with different women. Hindi na natapos ni Emily ang sinasabi. Niya nang bigla akong hinapit sa baywang ni Marlon at hinalikan sa mga labi. Napasinghap pa ang mga kasama ni Emily habang siya ay natutop ang bibig sa gulat. Sandali lang na naglapat ang mga labi namin ni Marlon pero nakakuha ito ng maraming atensyon. Nasa amin na ang paningin ng halos lahat ng tao sa paligid. Hindi ako makahinga. Ano bang ginagawa ng lalaking ito? Pagkatapos niya akong ikis, hinarap niya uli si Emily. Let me make it clear to you, Emily. I'm not breaking up with Ezre's wife. So, you can just go and pack yourself. Matapos nitong sabihin iyon ay agad ko siyang hinila sa kamay upang hindi na humaba pa ang usapan nila. Hindi ko napigilan ang hindi lingunin si Emily. Nakalimutan ko na ang pinagdadaanan namin ni Marlon. Nang, iinis ko siyang initian nang mapansin na sinusundan niya kami ng tingin. I was just so happy to see the anger in her face. Panaytingin siya sa akin noong gabi ng party at parang nagmamalaki pa nakasayaw niya si Marlon. Well, buti nga sa kanya. Akala ko, sa akin ka lang matabil ang dila. Mabuti naman at nagsalita ka kanina, sabi ko nang makalabas kami ng mall. Saga, hindi ko naman sinasadya lahat ng mga sinabi ko sa iyo noon. No need to explain.
Kesyo sinadya mo o hindi, nangyari na ang nangyari. But I'm still sorry. I hurt you. Nakakainis. Mabilis akong umiwas ng mukha nang mag-init bigla ang gilid ng mga mata ko. Ano ba iyan? Ang babaw naman ng mga luha ko. Para maitago ang letsing mga luha na ito, pinilit kong magpaiwan sa labas ng mall habang bumabalik si Marlon sa parking lot para kunin ang kotse niya. Nang makaalis ito ay patakbo akong pumunta sa pinakamalapit na pharmacy. Maraming tao ang bumibili sa pharmacy kaya kinailangan ko pang pumila. Bumili ako ng gamot para sakit ng ulo at iba pa. Saga. Napasinghap ako at nanigas sa kinatatayuan habang nasa harap ng cashier at nagbabayad. What are you doing? Bago pa makalapit sa akin si Marlon, palihim kong pinasok sa dala kong sling bag ang mga gamot na binili ko. Nilingon ko siya. Oh, nothing. Bumili lang ako ng gamot para sa hedache. Nag-aalala siya agad sa narinig. Are you sick? Let's go to the hospital. What? No. Ang mo naman. Masakit lang ang ulo ko, hospital agad. At pwede ba? Mahal, I'm just worried. Well, then, don't be. Hindi ako sanay. And don't call me mahal. Ninitian niya ako. Bakit naman hindi? You used to call me that. And you hate it kaya huwag mo na akong tawagin doon dahil ayaw ko na rin. Nakakasuka. Ginulo niya lang ang buhok ko kahit na halatang nasaktan siya sa huling sinabi ko. Gusto pa sana niyang mamasyal kami at kumain sa labas, but when I told him that I'm not feeling good, pumayag siyang umuwi agad at sa bahay na lang daw ako ipagluto. Kinakabahan akong pumasok sa banyo at inilabas ang mga binili ko sa pharmacy. Ilang araw na akong nagdududa pero patuloy ko itong isinasantabi dahil marami pa akong ibang pinoproblema. But can't keep ignoring it. Umihi ako sandali at naghintay sa loob ng malawak na banyo. I'm praying to God to let it be negative. Please, not now. Binuksan ko ang mga mata ko matapos ng mahabang minuto. But it immediately froze as saw 2 red lines on the pregnancy test kit. I'm pregnant, naluluha kong sambit. Matagal na oras akong nakatitig sa kawalan habang hawak pa rin ang SE sa kamay ko. Anong gagawin ko ngayon? Madadamay lang ang batang ito sa nangyayaring kaguluhan sa amin ni Marlon. Nawala sa iniisip ko ang atensyon ko nang makatanggap ng tawag mula kay River. Pilit ko itong hindi binibigyan ng pansin. Masyadong occupied ang isip ko para intindihin ang iba pang problema. Matapos ang ilan pang calls na hindi ko sinagot, nagpadala na ito sa akin ng text message. I let out a sigh and decided to read his message. Can I talk to you? It's urgent. May emergency dito sa coffee shop. Natigilan ako sa mga nabasa. Emergency. Ano naman kaya iyon? Agad akong tumayo para lumabas ng kwarto. Iniiwasan ko siya pero kung may problema siya, lalo na sa coffee shop, I can't just ignore him. Malaki rin ang itinulong sa akin ni River para makita ang halaga ko. He's a dear friend to me. Mahal, malapit nang maluto ang pagkain. I'm sorry. I need to go. It's an emergency. What emergency? Let me drive you. No. I'm fine. Mabilis akong lumabas para maiwasan si Marlon. Siguradong magagalit iyon kapag nalaman na kay River ako pupunta. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa coffee shop. Pagdating ko, napansin ko agad ang sign na nakalagay sa pinto. It's closed. Pumasok pa rin ako pero agad na natigilan nang makitang nagliligpit sila ng mga gamit. River, what happened? Bakit sarado tayo? At bakit nagliligpit sina Ella ng mga kagamitan? Nilingon niya ako at sandaling pinagmasdan. A faint smile appeared on his lips. Dinala niya ako sa isa sa mga table roon at pinaupo. He then told me about everything. What? Pinapaalis na kayo ng bagong may-ari ng lupa at building na ito. Biglaan, may bumili raw nito. Hindi makahindi ang dating may-ari dahil triple ang ibinayad sa kanila. Triple. But kahit may plano ba silang gawing mall o anumang business related ang lugar na ito? He shook his head. I don't think so. Tingin ko, ginagawa lang ito ng bagong may-ari para makaganti sa akin. Makaganti?
At bakit niya gustong gumanti sa iyo? Sino ba iyang taong iyan? Mataman niya akong tiningnan. Si Marlon. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala sa pangalang lumabas sa bibig niya. Marlon would really stoop this low. That's it. I can't take it anymore. Hindi na ako nagsalita pa at biglaan na lang tumayo. Kahit anong pagtawag ang gawin ni River, hindi ko siya pinansin. Dumirets pa ko sa bahay namin sakay ng taxi. Natagpuan ko si Marlon sa malawak na sala, mukhang hinihintay ako. You're back. Saan ka ba nagpunta? Anong emergency ang nangyari? Nakangiti siya pero nang makita niya ang inis kong mukha, unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya. May nagawa na naman ba ako? Ikaw ba? Nagsalubong agad ang mga kilay niya. Ang alin? Gusto kong matawa. Ang galing talagang magmaang-maangan ng taong ito. Sabagay, he's Marlon Cordova. Nahandang gawin ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Ikaw ba ang bumili sa lupa at building kung saan ang coffee shop ni River? Matagal siyang hindi nakapagsalita. Pagkalito pa rin ang nakikita ko sa mga mata niya. But he won't fool me. Kilalang kilala ko na siya. Elvie, would you do something like that? You're such an asshole. Sagadi. Akala ko nagbabago ka na. Na gusto mong bumawi pero ito. Hindi pagbawi ito, Marlon. Hindi ka pa rin nagbabago. Huminga siya ng malalim matapos ng mariin na pagpikit. I'm sorry. If you want, ibabalik ko sa kanya ang. Do it. Wala kang karapatan na gawin ito sa ibang tao. Quit. Bigla akong natigilan sa narinig. What? What do you mean, quit? Umalis ka sa trabaho mo. Ibabalik ko sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. He just stared at me with a blank expression on his face. Napaka-immature mo, Marlon. As don't know guy why I'm still even here. Gusto mong mag-quit ako? Fine. I'll quit, but not in every job. I quit as your wife. Halatang nagulat siya sa mga sinabi ko, pero wala na akong pakialam. Dumating kami sa point na ito nang dahil sa kanya. Naluluha ko siyang tinalikuran iniwan doon ng mag-isa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta habang lulan ako ng taxi. Wala akong maibigay na address sa driver. I can't go to Jinvei parents' house. Paniguradong magagalit sila sa akin. We almost lost our company just to get me married to Marlon Cordova. Pagkatapos ngayon, maghihiwalay lang kami. Wala akong mukhang maihaharap sa mga magulang ko. Ang madalas ko lang naman puntahan ay si Mina. But after she packed with her husband, hindi na kami muling nagkausap o nagkita pa. I hate her to the core. But it's like an answered prayer. I got a text from Eva's friend, Jeffrey. He told me he's back from his 2 weeks vacation in Palawan. Agad kong ibinigay ang address niya sa taxi driver. Diyos ko! Noong huling usap natin, pinoproblema at iniiyakan mo iyang asawa mo. Ngayon, ganoon pa rin. Wala na bang ibabago iyang mga drama sa buhay mo? Panay-pahid ako ng mga luha sa mukha ko habang umiiyak ng malakas. Napaka-jerk niya, Jeffrey. I hate him. I hate him so much. Nagpakawala siya ng hangin bago inabot sa akin ang pangatlong juice na dala ang maid niya. Hayan, uminom ka ulit. Sa dami ng luhang inilabas mo, baka matuyuan ka. Tinanggap ko ang juice at ininom ito hanggang sa makalahati. Ano nang gagawin ko ngayon? I had nowhere to go. Gaga. Anong nowhere? Ano ito? Ang laki-laki ng bahay ko, oh. Dumito ka. Talaga? You'd let me stay here. Natouch ako nang tanguan niya ako. You are really like a brother to me, Jeff. I love you so much. Biglang umikot ang mga mata niya sa narinig. Ang sarap mo talagang hambalusin. Alam mo ba iyon? Sister ako. Sister. At isa pa, I'm Jelly, not Jeffrey. Muli kong pinahid ang mga luha ko hanggang sa wala nang matira. Bakit pa ba ako umiiyak? Makakasama lang sa akin iyon at sa baby ko iyon. Kidding aside, anong plano mong gawin ngayon? Hihiwalayan mo na talaga si Marlon? Iyon naman ang gusto niya, sige.
Iyon ang gusto niya noon. Ngayon? Marlon is trying so hard to fix your marriage. After everything. Jeff naman, mahirap nang ibalik sa dati ang basag na salamin. Ano ang plano mo? Don't tell me, hihiwalayan mo talaga ang asawa mo at jojowain mo iyang River na iyan. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Naikwento ko na sa kanya ang lahat, pati ang tungkol kay River. Ito, ha? Sisterly advice. Kung ako sa iyo, give your husband a second chance. Ang hirap, Jeff. Wala naman talagang madali sa mundo. But aside to think of it this way, give him another chance not for you, but for your baby. Bumaba ang paningin ko sa sarili kong tiyan. Marahan ko itong hinagod. Kawawa naman ang batang ito, hindi pa pinapanganak, problema na ang naghihintay sa kanya. Hindi mo naranasan ang lumaki ng walang magulang. Pero kung sakaling naranasan mo, maiintindihan mo kung bakit gusto kong makipagbalikan ka sa asawa mo. I turned my face to him and saw him smiling at me. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan itong pinisil. For your child, get back with your husband. Tutal, 2 taon ka nang nagpakatanga, lubos-lubusin mo na, ha? Buwiset ka. Matapos niya lang sabihin iyon, nakarinig ako ng busina ng sasakyan sa labas. Dumating naman bigla ang maid niya. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Ang asawa niyo raw po. Mabilis kong tiningnan si Jeffrey. How did he know that I'm here? He called me a while ago, said he. What? Hindi mo pa kasi nasasabi sa akin ang lahat kanina, so I thought lang, susunduin ka niya. Mabilis akong lumapit sa kama at pabagsak na nahiga. I don't want to see him or even talk to him. Paalisin mo siya. Bumubuntong hiningang lumabas ng kwarto si Jeffrey, at nang makabalik ito, kibit-balikat na naupo sa tabi ko. He won't leave. Ang sabi niya, maghihintay siya sa labas. Umakyat ang dugo sa ulo ko pagkatapos ng narinig. Kahit ngayon, ang gusto niya, siya pa rin ang nasusunod. Maghihiwalay na lang kami pero wala pa rin akong kalayaan. Dali-dali akong tumayo at lumabas ng bahay. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Marlon nang makita ako. Mahal, umuwi na tayo. No. Lumungkot bigla ang mga mata niya. Saga, kanina pa ako nag-aalala kung saan ka nagpunta. Halos tawagan ko na ang lahat ng kakilala natin. Ikaw ang umuwi. Dito ako matutulog. Humarap ako sa malayo para hindi makita ang nagsisisi niyang mukha. Saga, please, don't do this. Naningkit bigla ang mga mata ko. Heto na naman siya, nag-uutos na naman ng dapat at hindi ko dapat gawin. Kailan ba niya iisipin naman muna ang nararamdaman ko? Iyong unahin naman niya ang gusto ko. Bakit mo ginawa iyon? Hindi siya nakaimik. Ang bilis mag-utos pero kapag tinanong tungkol sa kagaguhan niya, natatahimik. Sagutin mo ang tanong ko. Because I'm jealous. Jealous? Nagsiselos ako. Selos na selos ako. Laging nasa akin lang ang atensyon at pagmamahal mo noon. Nasanay ako na kahit gaano ako kagago, lagi kang nandyan. But now I'm losing you and I can't take that. Saga, please. Stop. Don't wanna hear it. Tumalikod ako para maiwasan na siya pero bigla akong nanigas sa kinatatayuan sa sumunod niyang sinabi. I love you. Nakatalukbong ako sa ilalim ng kumot at nakabaon ang mukha sa unan. Kumukulog at kumikidlat sa labas, pero pilit kong hindi binibigyan ng pansin ito. Marlon is still outside standing in the heavy rain and waiting for me. Basa na siya sa ulan pero nagmatigas pa rin at pilit na hinihintay ako. Saga, wala ka ba talagang balak lumabas? Kawawa iyong asawa mo, oh. Pumasok sa kwarto si Jeffrey, nakapamaywang na lumapit. Inis akong bumangon. Siya, kawawa. Pero ako, paano naman iyong mga paghihirap ko noon, Jeff? Kalilimutan ko na lang dahil sa isang beses na pagpapaulan niya. Hay, naku. Gaga ka talaga. Tandaan mo, binalaan na kita noon pa. Womanizer iyang lalaking iyan at disaster lang ang mangyayari kapag itinuloy mo ang kasal. Pero ano bang ginawa mo? Nakinig ka ba? Di ba, hindi? Hibang na hibang ka sa kanya na kahit na halatang walang gusto sa iyo, kinulong mo pa rin sa isang pagsasama.
Na hindi niya gusto. Ngayon, iiyak-iyak ka. Marahas kong tinapon ang unan sa kanya. Naiinis ako dahil alam kong lahat ng sinabi niya, totoo. Kasalanan bang pakasalan ang taong mahal na mahal ko? Nangyari na nga. Napakasalan mo na. Masaya ka ba? Matagal akong nawalan ng imik. Noon. Huwag kang selfish, Saga. Hindi lang ikaw ang naghirap. Tandaan mo, maayos kanyang kinausap para humingi ng divorce, but you refuse to give it to him. Siya ang gumawa ng mga kagaguhang iyon sa iyo, pero may kasalanan ka rin. You let him do that to you. He doesn't want to hurt you but you insisted on being with him. Huwag mong isisi lahat ang paghihirap na pinagdadaanan niyo ngayon sa kanya. Dahil iyan sa katigasan ng ulo mo. Do you really have to blame me? Alam kong ako ang nagkulong sa amin sa pagsasamang ito, pero I loved him with all my heart, Jeff. Hindi ako nagkulang. Sumobra pa nga ako sa pagmamahal sa kanya. Kaya hindi niya kailangan yurakan ang puso ko ng ganito. Minahal ko lang naman siya, iyon lang ang naging kasalanan ko. Hay naku, girl. You reap what you sow. Naiiling siyang lumabas ng kwarto. Mula sa pinto, nalipat ang paningin ko sa bintana. Tumayo ako at sumilip sa gilid ng curtain. Lalong bumuhos ang mga luha sa pisngi ko nang makita siyang nakatayo sa gilid ng kotse niya at nakatingala sa bahay. Basang-basa na sa ulan. Napaupo ako sa sahig at niyakap ang binti ko sa aking dibdib. Ano nang gagawin ko? Pagkalabas pa lang ng pintuan ng bahay, dinig na namin ang pag-ubo ni Marlon. Umaga na at katatapos lang din tumila ang ulan. Pilit kong hindi binigyan pansin ito at sumakay sa sasakyan ni Jeff. It was so hard for me not to look at him while we're leaving. Nakatingin siya sa akin habang palabas ng gate ang kotse ni Jeff. Putlang-putla ang mukha niya at malamlam ang mga mata. Kaloka, girl. Mukhang babagsak na ang katawan ng husband mo. Nakita mo ba? Hindi ako kumibo at hinayaan lang itong magmaneho. Maya-maya, bago marating ang coffee shop, may inilabas na brown envelope si Jeffrey at inabot sa akin. What's this? I don't know. Ipinabibigay lang ni Marlon sa iyo. Importante yata. Ibinaba niya ako sa harap ng coffee shop. Closed na ito at wala na ring tao sa loob. Bago umakyat sa apartment ni River na nasa itaas lang ng coffee shop, binuksan ko muna ang envelope at tiningnan ang laman noon. Matagal akong natahimik nang matitigan ang mga papeles na hawak ko. Umakyat ako sa itaas kung nasaan ang maliit na apartment na tinutuluyan ni River. Kabado akong kumatok sa pinto. Saga! Umaliwalas agad ang mukha niya nang mapagbuksan ako. Kumusta ka na? Nakaupo ako ngayon sa sofa sa may kaliitang sala ng apartment niya at nakatingin sa kanya. Nilapag niya ang 2 tasa ng kape sa harap ko bago naupo sa aking tabi. Heto, naghahanap na ako ng bagong malilipatan. Paalis na nga ako nang dumating ka. I stopped the urge to hold his hand to comfort him. Baka kasi ano ang isipin niya. Hindi ko pwedeng hayaan ang sarili kong makapasok sa isa na namang problema with River. Problema ko palang kay Marlon, hindi ko na kayang harapin. Saan ka nga pala nagpunta? He asked. What do you mean? Pumunta rito si Marlon kahapon, hinahanap ka. Saan ka ba nagsusuot, ha? Kahapon pa ako tawag ng tawag sa iyo. Nagbawi ako ng paningin. Pumunta pa siya rito para hanapin ako. Matapos ng ginawa niya kay River, may kapal pa siya ng mukhang harapin ang tao. Saga, iniwan mo na ba si Marlon? Umalis ka na sa inyo. Umalis na muna ako sa mansion. I'm staying at a friend's place for now. Ngumiti si River bago kinuha ang kamay ko. I'm happy to hear that. It's about time, Saga. Sa puntong iyon, nilapag ko na sa ibabaw ng coffee table ang envelope para makuha niya. What's this? Katulad ko, natigilan din siya nang makita ang laman noon. Gusto niya akong mag-quit sa trabaho kapalit niyan, but refused to pero kanina, ibinigay niya iyan para ipaabot sa iyo. Umalis ako sa bahay dahil sa galit ko sa ginawa ni Marlon, pero ang laman ng envelope na ibinigay nito kay Jeffrey ay ang titulo ng lupa at building na inuupahan ni River. Ibinibigay na niya ito kay River. He's trying to change, sinusubukan niyang kunin uli ang tiwala ko. And you believe him?
Biglang nagbago ang tono ng pananalita ni River. Itong mga ginagawa niya, you think this is true? Inis niyang nilapag sa table ang envelope. Hindi ko na kaya ang sakit, River. Feeling ko, kasalanan ko ang lahat ng ito dahil pinilit kong magpakasal kami. Gusto ko na lang umalis at magpakalayo-layo. Then let's do it, see. Napatingin ako sa kanya sa narinig. Sasamahan kita. Kinuha niya ang kamay ko at mahigpit itong hinawakan. I swallowed hard as it felt a lump on my throat. River. I'm pregnant. Matagal siyang hindi nakapagsalita sa mga narinig. Pain was visible in his eyes. What do you mean? Binawi ko ang kamay ko at tuluyang umiyak. Kaya nag-aalangan akong iwan si Marlon ngayon dahil sa batang dinadala ko. Ayaw kong lumaki itong hindi kompleto ang pamilya niya. I want my own child to have a complete family like me. Nalilito ako, ewan ko kung totoo nga talaga si Marlon sa mga salita niya, pero isa lang ang sigurado ako, I don't want this child to be fatherless. Mabilis kong pinahid ang mga luha sa pisngi ko. Buong gabi ako nag-isip. And I thank you for everything, River. But have to go back to him. Tumayo na ako at lumapit sa pinto. He doesn't deserve to be a father. Natigilan ako at napalingon kay River sa sinabi niya. Bakit? Kapag nalaman ba niya na buntis ka, pananagutan niya ang batang iyan? If he can't love you or even respect you, are you sure he can love the child? Paano kung saktan lang din niya ang anak niyo katulad ng ginagawa niya ngayon sa iyo? Matagal akong natahimik. I'm still telling him about my pregnancy. Tanggapin man niya ito o hindi, he deserves to know. Tumalikod na ako ulit, pero sa pagbukas ko ng pinto, ang malakas na pagmumura mula kay River ang nagpatigil sa akin. He paid me, Saga. Binayaran ako ng gagong iyon para akitin ka. Wala sa sariling nilingon ko siya. Marlon paid him. Anong ibig niyang sabihin? Binayaran niya ako para ipalabas na may relasyon tayo na may iba kang lalaki. Para ipakita sa mundo na marumi kang babae. In that way, papaburan siya ng korte kapag nakipag-divorce siya sa iyo. Do you still think he deserves a second chance? Or he deserves to be a father of your child? Mabilis na nangilid ang mga luha sa pisngi ko. Hindi kita maintindihan. Nilapitan niya ako at mahigpit na hinawakan sa mga kamay. Hindi ka niya mahal. Walang taong nagmamahal ang gagawa ng ganitong bagay, Saga. He wants you out of his life for good. Saga, sandali. Pinigilan ako ni River sa braso pero marahas kong tinabig ang kamay niya. Please, hayaan mo muna ako. Saga, let me explain. I don't want to hear it. Just let me be alone. Patakbo akong lumabas ng apartment ni River. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ko habang mabilis na tinatahak ang gilid ng daan palayo roon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, gusto kong makalayo rito. Gusto kong makalayo sa kanilang lahat. Sa sobrang pagmamadali ko ay nakabunggo pa ako ng tao. I'm sorry. Paulit-ulit akong nagyuko ng ulo at humingi ng tawad ng mabangga ang isang babaeng may bitbit na bata. Ano ba, miss? Mag-ingat ka naman. Sorry po, ma'am. Nanlalabo na ang mga mata ko sa naipong luha. Kahit anong pahid ang gawin ko, hindi pa rin mawala-wala ang mga luhang ito. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglakad-takbo, hina akong napaupo sa isa sa mga lilim ng puno sa loob ng park. Hindi ako makapaniwalang magagawa ito sa akin ni Marlon. Alam kong galit siya sa akin dahil ayaw ko siyang pakawalan, pero sapat bang dahilan iyon para gawin niya ito? Umupa siya ng tao para kunin ang loob ko at magpanggap na kabit ko. Para ano? Para mapalabas akong masamang asawa. Ang masakit pa, pinagkatiwalaan at minahal ko bilang kaibigan ang taong binayaran niya. Paano niya nagawa ang bagay na ito sa akin? Wala akong ibang ginawa kundi mahalin siya. Nagtakip ako ng mukha gamit ang 2 palad ko saka muling binuhos ang mga luna ko. Bakit pa ba ako nagtatanong? Bakit pa ako nagugulat na nakaya niyang gawin ito sa akin? My husband is a womanizer and he hated me so much. Hindi na ako dapat na magtaka. Madali lang sa kanyang gawin ang ganitong bagay. Mugto na ang mga mata ko sa kaiiyak pero parang walang kapaguran ang mga luha ko sa pagbagsak.
Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng mga ito kahit pagod na ang katawan at puso ko. Hindi ako umuwi kahit noong sumapit na ang gabi. Panay tawag sa akin sina Marlon at River, kahit si Jeffrey, tawag din ang tawag sa akin. I ignored all of their calls. It was getting dark but just stayed under the tree while I stared into nothingness. Bawat tibok ng puso ko may kaakibat na sakit. It felt like he was stabbed in the back to their own husband. Hindi niya ako mahal, hindi niya ako kailanman mamahalin. Ito ang katotohanan na dapat ko nang tanggapin. Oh God! Saga, bulalas ni River nang abutan ako nito sa labas ng apartment niya. Hating gabi na at nang hindi ko siya maabutan sa apartment niya nang dumating ako, nagdesisyon akong hintayin na lang siya rito sa labas. Mabilis niya akong nilapitan. Nakaupo ako sa hagdan kaya bumaba siya para pagpantayin ang mga mukha namin. Kanina pa kita hinahanap. Alala ako sa iyo. Hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi. I could hear the worry in his voice. Lalo siyang nag-alala nang makapangtila yelo na ako sa sobrang lamig. I had nowhere else to go. Can I stay here? Lumambot ang mukha niya nang marinig iyon. Hindi mo na kailangan itanong iyan. You're always welcome here. Pinagkatiwalaan ko si River at tinuring na totoong kaibigan. Masakit sa akin ang malaman na nilapitan niya lang ako dahil inutos ni Marlon, pero sa ngayon, wala akong mapagtataguan kundi dito lang. I'd rather stay here than go back to Marlon. I hate him. I hate him so much. Nagluto ako ng mainit na sabaw. Ang lamig ng gabi, umulan pa ng malakas. Saan ka ba nagpunta? Pabalik-balik siya mula sa kusina at sa maliit na dining area habang bitbit ang mga pagkain. Naupo siya sa silyang kaharap ko at nag-aalalang tinitigan ako. I know what did was wrong. Ito ang totoong ako na kinatatakutan kong makilala mo. Pumatak ang isang luha sa pisngi ko nang balingan ko siya. Kahit isang beses ba, naging totoo ka sa akin? I've always been true to you, Saga. Aaminin kong nilapitan kita sa utos ni Marlon, pero lahat ng ipinakita ko, mga sinabi, pag-aalala, nararamdaman, totoo ang lahat ng iyon. I've never been true to anyone as I was with you even to myself. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko na napigilan ang muling pag-agos ng mga luna ko. Pinagmukha niya akong tanga, wala akong kaalam-alam. Naging matigas ako sa harap niya, but deep inside, I was still wishing for him to change. Pero hindi pala totoo ang lahat ng iyon. Sana sinabi mo sa akin. Kung maibabalik ko lang ang oras, Saga, maniwala ka. Gustong-gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Gusto kitang ilayo mula sa kanya, gusto kong protektahan ka, but can't. Tumayo siya at mabilis na lumapit sa akin. He knelt down in front of me. Nakikita ko kung gaano mo pa rin siya kamahal, and I don't want to see you get hurt again. Pero nasasaktan pa rin ako. Nagsimula akong humagulgol. Niyakap niya ako ng mahigpit at paulit-ulit na humingi ng tawad. I want to be angry with him, but don't have the energy anymore. Pagod na ako. Pagod ang puso ko, ang katawan ko at ang isip ko. I just want the pain to stop. I want it to go away. Malakas kong itinapon ang cellphone ko sa pader. Nabasag iyon bago pa man bumagsak sa sahig. Natigilan sa pagdadala ng pagkain si River at nag-aalalang tumingin sa akin. Tumawag uli siya. I've been staying at River's place for 3 days now. Nandito ako sa kwarto niya at nagkukulong lang. Walang oras o minutong hindi tumawag si Marlon at naiinis na ako. Kung ito talaga ang gusto niya, ibibigay ko na. Bumuntong hininga si River bago lumapit sa kamang kinaupuan ko. Nilapag niya ang tray ng mga bagong lutong pagkain sa tabi ko. Nagluto ako ng hotdog na hugis octopus. I'm sure the baby would love to eat it too. Sa sinabi niyang iyon at napatingin ako sa mga pagkaing dala niya, pagkatapos sa mukha naman niya. He smiled at me. Ginagawa niya ang lahat para mapasaya ako. Panay siya luto ng masasarap na pagkain, kwento ng kwento tungkol sa mga walang katuturan na bagay. He's trying so hard. Aaminin kong naiinis pa rin ako sa kanya, pero siya ang naging kaagapay ko sa lahat ng problema ko ngayon. If it weren't for him, siguro pag-iyak lang ang ginawa ko sa loob ng 3 araw.
Pinilit ko ang sarili ko na abutin ang mga niluto niya at kumain. Sapo-sapo ko ang tiyan ko. Walang kinalaman ang batang ito sa pag-aaway namin ni Marlon. Hindi ko siya dapat na idamay sa galit ko. Wanna watch a movie later? Bago pa man ako makasagot, malakas na pagkatok sa pinto ng apartment niya ang narinig namin. Nagkatinginan kami ni River. It's him, bulong niya. Agad siyang lumabas ng silid at kinandado mula sa loob ang pinto. Tumayo naman ako sa tapat nito. Kabado. Where's the wife? Nawawala si Saga. Bakit sa akin mo siya hinahanap? Stop playing dumb, you packer. Nakausap ko ang kaibigan niya, dito niya hinatid si Saga bago siya hindi umuwi. Nasaan ang asawa ko? Napapikit ako nang dumagundong ang boses ni Marlon sa buong apartment. What are you doing? Lumabas ka ng pamamahay ko. Ilabas mo muna ang asawa ko. Wala siya rito. Mukha ba akong hanapan ng nawawalang asawa? Kung hindi mo kayang alagaan ng mabuti ang asawa mo. Fuck you. Mabilis akong napatakip ng bibig nang marinig ang ingay na nanggagaling sa labas. Parang may nagsuntukan at bumagsak sa sahig. Where's the wife? She's not here. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Sandaling natahimik ang paligid. Halos tumalo na palabas ang puso ko dahil sa sobrang kaba. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, River, papatayin kita.